Imagine mo to, yung peak ng Cold War, yung time na may tensyon sa mga powers sa Eastern Bloc at Western Bloc matapos ang World War II. Ngayon, imagine mo na nakatingin ka sa kalangitan at may nakita kang UFO. Parang sci-fi movie lang, di ba? Pero nung Cold War, uso ang mga UFO sightings at naging importanteng parte ng propaganda ng era na yun. Ang Cold War ay isang panahon ng matinding pagtutunggali at paghihinala sa pagitan ng Estados Unidos at Soviet Union. Ang parehong superpowers ay laging alerto at natatakot na bakang isa ay nakakalamang. Sa ganitong sitwasyon ng fear at uncertainty, ang mga UFO sightings ay may ibang meaning. Hindi na sila basta-basta isang kakaibang bagay. Naging issue sila ng national security. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Pag-usapan natin ang tungkol sa response ng CIA sa mga UFO sightings noong Cold War. Habang dumarami mga UFO sightings, tumataas din ang public concern. Nakakita ang mga tao ng mga bagay sa langit na hindi nila maipaliwanag at gusto nila ng mga sagot. Ang CIA o Central Intelligence Agency ng Amerika ay hindi pwedeng baliwalain ito. Kailangan nilang mag-react sa isang paraan para mapanatili ang public trust at makontrol ang narrative. Nag-alala ang CIA tungkol sa mga sightings na ito dahil sa dalawang dahilan. Una, kailangan nilang isipin ang posibilidad na ang mga UFOs ay patunay ng advanced technology mula sa kanilang mga kalaban, ang Soviet Union. Kung ganun na ang sitwasyon, magiging malaking banta ito para sa national security. Pangalawa, kailangan nilang ayusin ang public perception. Sa isang panahon ng matinding geopolitical tension, ang huling bagay na kailangan nila ay panic dahil sa mga mysterious objects sa langit. Kaya nagdesisyon sila na kailangan ng isang national policy para sa kung ano ang dapat sabihin sa publiko tungkol sa phenomenon para naman mabawasan ang risk of panic. Yung desisyon na to ay nagresulta sa paglikha ng mga investigasyon tungkol sa mga UFO sightings. Isa sa mga ito ay ang Robertson Panel, isang grupo ng mga scientists na convened ng CIA's Office of Scientific Intelligence at si Howard Percy Robertson, yung professor ng mathematical physics sa Caltech. Ang task nila ay para malaman kung yung mga unknown phenomenon sa kalangitan ay nagre-representa ng national security threat. Isa pang malaking investigasyon ay ang Project Blue Book. Ang project na ito na nagsimula noong 1952 ay ang pinakabagong bersyon ng mga UFO investigative teams ng Air Force. Ang layunin nila ay scientifically i-analyze ang UFO data at malaman kung ang mga objects na ito ay nagpo-pose ng direct threat sa national security. Ang Robertson Report ay isang collaboration sa pagitan ng CIA's Office of Scientific Intelligence at si Howard Percy Robertson, isang professor nga ng mathematical physics sa California Institute of Technology. Ang goal ay magtipon ng isang panel ng non-military scientists para imbestigahan ang mga UFO sightings. Ang panel na ito ay may trabaho na alamin kung mga unknown phenomena sa langit ay nagre-representa ng isang national security threat. Ang panel ay nag-review ng mga cases at sightings mula sa Project Blue Book na isang Air Force project na nagsimula naman noong 1952. Ang Project Blue Book ay ang pinakabagong bersyon ng mga UFO investigative teams ng Air Force. Ang layunin nila ay scientifically i-analyze ang UFO data at malaman kung ang mga objects na ito ay nagpo-pose ng direct threat sa national security. Ang Project Blue Book ay may mahalagang papel sa pag-iimbestiga ng mga UFO sightings. Sila ay nangongolekta, nagkakategorya at nag-a-analyze ng libu-libong mga reports. Ang mga reports na ito ay kasama ang mga sightings mula sa military personnel, commercial pilots at ordinary citizens. Bawat report ay masusing iniimbestigahan na may mga ginawang pagtatangka na makilala ang source o cause ng sighting. Ang Robertson Panel ay nag-review ng mga investigasyon na ito at nakarating sa ilang mga konklusyon. Nakita nila na ang maraming sightings ay, in fact, may papaliwanag. Karaniwang mga paliwanag ay kasama ang misidentified aircraft, weather phenomena at kahit hoaxes. Pero nag-conclude pa rin sila na ang ilang mga sightings ay hindi madaling maipaliwanag at nangangailangan ng karagdagang investigasyon.
Nag-conclude ang Robertson panel na naipaliwanag naman ang karamihan sa mga sightings matapos tignan ng mga cases at sightings mula sa Project Blue Book. Nalaman nila na misidentified aircraft, weather phenomenon at kahit hoaxes lang. Ang konklusyon na ito ay nakatulong na mapag-an ang ilan sa mga takot at hysteria ng publiko na may kinalaman sa mga UFO sightings. Pero in-acknowledge din ng panel na may sightings na hindi madaling maipaliwanag. Ang mga unexplained sightings na ito ay kailangan pa ng masusing investigasyon. Pero tingin nila hindi direct threat sa national security ang mga unexplained sightings na ito. Interestingly, may potential threat daw silang nakita na related sa phenomenon na ito. Pero hindi ito yung saucers o yung little green men. Pagkus, ito raw ay ang mismong publiko. Concerned sila na baka mag-panic ang misinformed public at mag-risk sa national security. Ang pag-aalalang ito ay lalo pang nagpapahalaga sa kahalagahan ng pamamahala sa pagtingin ng publiko sa panahong ito. Ang Project Blue Book, on the other hand, ay nag-conclude na explainable ang halos lahat ng sightings. Matapos ma-analisa ang libu-libong mga reports, nakita nila na karamihan ng mga UFO ay mga conventional objects o natural phenomena lang na misidentified. Nakita din nila na walang UFO na report, inimbestigahan at in-evaluate ng Air Force na nagpapakita ng threat sa national security. Noong Cold War, yung mga UFO sightings hindi lang issue ng national security. May malaking impact din sila sa public perception. Yung mga unexplained phenomena sa kalangitan ay nagdulot ng halo-halong emosyon gaya ng curiosity, fear at excitement. Kailangan ng mga tao ng sagot at ang kanilang mga pananaw sa bagay na ito ay nabuo ng impormasyon o kakulangan nito na natanggap naman nila. Ang mga UFO files mula sa mga panahong ito ay nagbigay ng kagiliw-giliw na insight sa public perception noong Cold War. Ang mga files na ito ay nagpapakita kung papaano tinitignan ng mga tao ang ating kalangitan at kung papaano nila naiintindihan ang hindi nila maipaliwanag. Ipinapakita din nila kung papaano naapektuhan ng mga geopolitical tensions ng panahon ang mga interpretasyon ng mga tao sa mga sightings na ito. Ang response ng gobyerno sa mga sightings na ito ay mahalaga sa paghubog ng public perception. Ang mga investigasyon na ginawa ng mga ahensya tulad ng CIA at mga proyekto tulad ng Blue Book ay hindi lang tungkol sa pag-unawa sa phenomena. Tungkol din sila sa pag-manage ng public reaction sa kanila. Kailangan ng gobyerno na makahanap ng tamang balanse sa pagbibigay ng sapat na impormasyon para matugunan ang curiosity ng publiko at pagpapanatili ng national security. Ang approach ng gobyerno sa pag-manage ng public perception ay maraming aspeto. Sa isang banda, sila ay nagsasagawa ng masusing mga investigasyon at ibinabahagi ang ilan sa kanilang mga natuklasan sa publiko. Sa kabilang banda, kontrolado din nila ang narrative tungkol sa UFO sightings para maiwasan naman ng panic at mapanatili ang public trust. Ang Flying Saucer Working Party ay isang project ng British government na sinimulan noong 1950 para imbestiga ng dami ng UFO sightings. Ang grupo ay may mga top scientists at military personnel at ang trabaho nila ay malaman kung may threat ba sa national security ang mga sightings na ito. Ang report na ginawa ng Flying Saucer Working Party noong 1951 ay nag-confirm sa findings ng American Projects Grudge at Sign. Sila yung mga nauna bago ang Project Blue Book. Ang mga projects na yun ay nakakonclude na maraming UFO sightings ang pwedeng explain sa pamamagitan ng misidentification ng normal aircraft, natural phenomenon at ang iba nga ay hoaxes. Pero yung report ng Flying Saucer Working Party ay nagsasuggest ng iba pa. Sabi nila, hindi lang maraming sightings ang may explain pero lahat ng sightings ay posibleng ma-explain sa pamamagitan ng mas masusing pag-iimbestiga. Ang konklusyon na yon ay importante kasi sinasabi niya na hindi na kailangan ng official investigation para sa UFO sightings. Pero inadmit din nila na may ibang sightings na mas mahirap i-explain kaysa sa iba. Yung mga cases na yon, yung tipong reliable yung observer, kagaya ng military personnel o experienced pilot, at yung object ay gumagalaw sa paraan na hindi normal sa known aircraft o natural phenomena. Sa panahong ito, may malawakang speculation na nagtatago ang mga gobyerno ng katotohanan tungkol sa mga UFO sightings. Marami ang naniniwala na parehong ang British at US government ay nagsasagawa ng systematic cover-up ng mga UFO sightings, lalo na yung mga nai-report ng military pilots. Pinatindi ng mahigpit na pagkokontrol ng pamahalaan sa impormasyon na may kinalaman sa UFO sightings at kanilang mga efforts
na i-minimize o explain ang mga pangyayaring ito. Hindi naman sa walang batay ng mga conspiracy theories na ito, may ebidensya na nagpapahiwatig na may ilang impormasyon tungkol sa UFO sightings na talagang itinago sa publiko. Halimbawa, ilang mga reports na hindi madaling maipaliwanag ay classified o hindi pinakita sa publiko. Ang pagkakaroon ng lihim na ito ay natural na nagdulot ng mga hinala ng isang cover-up. Isa sa mga popular conspiracy theory ay nagmumungkahi na ang gobyerno ay nakikipag-ugnayan sa mga extraterrestrial beings at ang UFO sightings ay patunay na mga pakikipag-ugnayan na ito. Bagamat karamihan sa mga teoryang ito ay na-debunk na, patuloy pa rin itong nakakahikayat ng imahinasyon ng marami. Isa pang teorya ay nagmumungkahi na ang UFO sightings ay talagang advanced technology test ng mga rival nations. Dahil sa mga geopolitical tensions ng Cold War, tila kapanipaniwala ang teoryang ito sa marami. Gayunpaman, walang matibay na ebidensya na tagpuan para suportahan ang pahayag na ito. Ang mga conspiracy theories at cover-ups na related sa mga sightings ay nagre-reflect ng deep-seated mistrust at curiosity ng publiko tungkol sa unknown. Kahit na walang masyadong solid proof para sa karamihan sa mga teoryang ito, nakaka-captivate pa rin sila ng imahinasyon ng marami. Kung gusto mo mang ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron pa ilang topic na gustong i-cover dito sa channel, lagyan mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.